Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito, Soto, School Bukol. Sablay na naman. Pahiya po kay dating Senator Drilon. No, magkaiba po sila ng paliwanag about doon sa amendments at doon sa insertion. Sino paniniwalaan nyo? Etong si School Bukol o yung dating abogado na kahit patulog-tulog sa Senado yon, maraming alam yon, no? O ngayon, batay sa aking pagre-research din, no? Sabi kasi ni Drilon, parehas lang 'yon, amendment saka insertion. Ngayon, eto sabi naman ni Soto, magkaiba daw 'yon, no? Marinig niyo mamaya, no? Pero ayon po ito sa binasa ko, no, may pagkakahawig na layunin ng amendments at insertion. Pareho sila nagdadagdag o nagbabago ng pondo sa budget, pero magkaiba sila sa paraan, timing at transparency. Narito ang maliw na pagkakaiba. Ayan, no? Una, amendment. Bahagi ng opisyal at legal na proseso sa pagrebisa ng budget. Ginawa habang dinidinig sa Kongreso o Senado bago pirmahan ang batas. Ano to ha? Insertion. Ito naman ang insertion. Kadalasang idinadagdag sa huling minuto, minsan hindi na pag-uusapan ng malinaw na sa plenaryo. Madalas itong nakikita pagkatapos na aprubahan ang budget sa bicameral conference. Pangalawa, transparency. Amendment. May dokumento at deliberasyon makikita sa record ng Kongreso. Insertion. Madalas walang malinaw na paliwanag kung sino ang nagdagdag at bakit. No? Tatlo sa pananaw ng publiko. Amendments. Normal na bahagi ng budget process. Insertion, kadalasan nakikita bilang a pork barrel style maneuver. Sa madaling paliwanag, amendment opisyal na proseso legal. Insertion, idinagdag kadalasan di transparent kaya nagiging issue. Ngayon, halos magkamukala. Pakinggan po natin paliwanag ni School Bukol. Iba talaga pag talaga nagtapos ka talaga sa One Bull University, no? Dapat sir, balik ko na lang sa Itbulaga sir. Mag-host ka na lang eh. Si Lacson sir, may prinsipyo sa sarili niya eh, na alam niya marami nang galit sa kanya mga, sabi niya wala daw siyang pakialam kahit may mga mang-troll sa kanya, may trash talk sa kanya, na mga kung sino-sino man tao. Pero pag yung senador na daw, na ginaganon siya, hindi siya makakapayag, siguro kaya bumaba sa kahihiyan. Hindi niya kinaya yung mga maraming galit sa kanya o maraming ayaw sa kanya, nakikita na niya. Eto si si School Bukol, ang tigas ng mukha eh. Kahit galit na yung buong taong bayan sa kanya, pati iba sa Senado, ayaw na siya ng magiging liderato niya. Obvious naman kasi sa pagiging aso nila, no? Kay Romualdez, no? Aba, andyan pa rin talaga. Tiwala pa daw siya sa sarili niya na talagang yung mga majority, sa kanya pa. Ilan na lang yun, sir. Huwag ka mangarap, sir. Mahirap, abi ko kasi mahirap managinip ng gising, sir. No, ito pa, painggan po natin itong si SP Itbulaga. Kung ano mga pinagsasabi niya, painggan niyo mabuti. And done on second reading, that is not insertion. Insertions are the ones that were done with this previous budget, which was done in the BICAM. Yun ang insertion. Malinaw yun. May kaiba yung insertion sa amendment. Amendment is legally done during second reading and approved on third reading. Ngayon, nagsabay ka na, papasok ka doon, insertion yun. And I have never done that. All right. Now, the call to for this Senate to be open, we have already agreed. I already told the Senate Chairman of Finance that all amendments of senators will be done on the floor. They will own what they amend, whatever it is. And we will not accept any amendment in the bicameral. Oy, eto paalala lang ha. Hindi lahat na nag-i-English magaling ha. Tandaan niyo po ha. Hindi po porket nag-i-English matalino na. Ha? Nag-i-English ka nga, pero yung mga pinagsasabi mo, malayo doon sa totoong dahilan o doon sa totoong sagot. No? Marami kasi nag-i-English at pakiramdam nila ang galing-galing nila. At yung nakapapakinig naman na hindi marunong mag-English, akala ang husay-husay nila. 'Di ba pa English pa? 'Di ba? Ano yan pandaya sa kapwa, pandaya yan pakiramdam nila ang galing-galing pa nag-English, no? Eto nga, tumako na tayo sa ating reaction dito sa video na to. Pakinggan nyo po si Taberna ng kanyang interviewin.
Etong si Boy Tulog, si Boy Tulog, si Mr. Drilon, aba matalino to. Kumpara naman ito kay School Bukol. Dahil ito, talagang hindi nag-aral to sa One Bull University Sabi niya sabi niya ni Rowena Guanzon, Franklin Drilon placed third in the 1969 Philippine Bar Examinations. Di ba? Wala na ito si Soto. Naging Justice Secretary 2 beses. Wala ka na ito, Soto. 2 beses. Siguro ang termino ni School Bukol sa Itbulaga, maraming beses. Pero ito, talagang magaling talaga si Drilon. Executive Secretary, Labor Secretary 3 times, Senate President at 24 years Senador, 4 terms. Diba? O, mas magaling sa'yo to, Soto, kaysa sa sarili mo, no? O, ito, painggan natin itong tanong ni Tonying Taberna kay Drilon. Ito, pakinggan nyo kung ano talaga sinasabi nito ni School Bukol kay Drilon Kayo na umusga kung sino paniniwalaan nyo. Nakapakinig naman kayo ng una, di ba? Ito kay Drilon, pakinggan nyo. Huwag po na ito kalimutan na ang amendment ay isang karapatan ng isang magbabatas. Ulitin natin, yan po ay karapatan. Ibig sabihin, kung magpasa ka ng batas na siyang sinasabi, hoy, Senador, hoy, Congressman, hindi ka na pwede mag-insertion. Yan po ay unconstitutional. Dahilan po yan po ay amendment sa isang panukalang batas. Hindi po ba? Amendment po yan sa isang saligang batas. Ang masama, yung execution. Dahilan sa yung nilagay doon, substandard ang execution or hindi ginawa at sa papel lamang na buo yung isang proyekto. Yan po ang masama. Yan po kung sinasabi na ang nagkukulang yung ating mga ahensya na dapat magbantay ng katiwalian. O ito iba talaga pag abogado Abogado si Drilon Iba kasi po yung nag-aral talaga. Ito hindi, mahirap kasi lokohin sa sarili mo na magaling ka. Halimbawa ako, doktor, hindi naman ako doktor na. Halimbawa lang, maputol muna kayo mga nanay, tataya. Halimbawa, hindi ako doktor. Mas doktor yung kakilala ko. Ako hindi ako doktor. Pero, nag-aaral din naman ako ng mga medical. Di ba? Nag-aaral ako, dami ko pinag-aaral ng mga medical. Baka mas marami pa ako alam sa doktor Pero, iba yung sa sarili mo talaga, alam mong tapos ka. Kumpiyansa ka na, nakagraduate ako, nakapasa ka. Alam mo yun, hindi pwedeng lokohin ng sarili mo Na, uy, teka muna, hindi ako doktor. Ba't ko pinag-aaralan to? Yung subconscious mind mo, yung inner mo, yung inside mo, alam ng sarili mo buong pagkaibutor ng puso tao mo na hindi ka doktor, pero alam mo yung doktor. Pero di ba mahirap pa rin magsalita kasi alam mo hindi ka doktor Tama? Pero alam mo yung mga sintomas, sakit. Nandun na tayo, alam mo yun. Pero hindi ka pa rin doktor. So, andun pa rin yung guilt sa sarili mo, hindi ako doktor, teka muna. Di ba? May duda ka. Kumbaga, ang kalaban mo, sarili mo. Pero iba talaga pag doktor ka. Kahit konti lang medyo nakakalalaman mo ngayon, confident ka. Tama? Hindi ka guilty. Kahit saan tayo makarating. Kahit sarili mo, hindi mo kaya lokohin kasi alam mo, doktor ka. Ganon din yung pagiging abogado. Pag abogado ka, tungkulin mo alamin lahat to. Kesa host ka lang ng isang variety show o isang noontime show. Mahirap lokohin sa sarili na may alam ka. May alam ka nga. Pero hindi mo kayang bagayan dun sa sitwasyon na nangyayari. Sa madaling salita, ikaw ang huwad. Sabi niya kasi sport use. May sinabi siya bandang huli mamaya sa video na parang katumbas huwad, no? Sino yung huwad? Ikaw yata School Bukol. Huwad ka. 'Di ba? O ito, painggan pa natin si Senator Drilon. Hindi po yung insertion. Ang insertion hindi po masama pero hindi illegal. Opo. Yun po ang aking sinasabi. Actually, sa terminologies pa nga po ngayon nag-aaway Ang insertion daw po ba at amendment, ano ang pagkakaiba? Wala po. Pareho po yan. Pareho pala yan Bakit mo sinabi, Soto? Ano ba naman yan? Soto? Ito sinabi ng master nyo, si Drilon Ay, hindi mo pala master to. Hindi mo ba? Huwag kayong makikinig kasi basa-basa dyan kay Soto. Huwag kayong maniniwala basa-basa yan. Ako di ako niniwala dyan, pati kay Lacson Bakit? Ako ito kahit pa paano, hindi naman ako bata, no? Medyo may edad na rin ako kumpara sa mga millennial, no?
No? Matagal ko na nadatnan to si Soto sa si Lacson. Ni isang beses wala ako nakitang ginawa to na batas meron kasi obligado ng senador batas. Wag mo ko pagmamalaki naggimuha kayo ng batas kasi talagang tungkulin nyo yun. Di ba? Pero yung pumatok kayo, mag-imbestiga kayo, nalunasan nyo yung pinaka-problema ng bansa kahit kakapiranggot lang. Wala eh. Ngayon lang kayo nakikipagkompetensya. Di ba? Sa maling tao pa kay Senator Dante Marcoleta. Hindi kayo ubra doon, Senator Ping Lacson, saka Senator Tito Soto. Hindi kayo ubra kay Senator Dante Marcoleta. Maniwala kayo sa akin. No? O ito, pahinga pa natin. Diretso natin. Ang insertion ay amendment po. At amendment po yan ngayon. Opo. Hindi mo po pwede ipagbawal ang amendment Opo. sa isang panukalang batas. Ngayon, ngunit may mga protective, may mga tayo check. Halimbawa, pwede pong i-reject yung proposed amendment. Opo. Pwede pong i-line item veto ng Pangulo. At pwede pong hindi i-release ng Pangulo. Kaya meron tayong for later release. Dahilan sa for later release. For later release. Ito yung sasabi nila, FLR. Na pinasinasabi niya Amy Marcos, baka daw First Lady, reverse yata. I-release. Kayo po personally, Ito na po, pahinga natin si School Bukol. Iba talaga mga sinasabi niya, lalayo eh. Alam mo kung hindi mo siya kilala, si School Bukol, hahanga ka sa kanya eh, matatawa ka eh. Pero pag yung may kakumpara na siya, malayo na eh. Malayo na, sir. Sir School. Huwag ka naman ganyan. Pahinga nyo ha. meron kayong pick for the Blue Ribbon Chair, for the new, meron po kayong gustong choice ninyo for Blue Ribbon Chairman? Other than Senator Lacson, there are about 3 or 4 members of the Senate who I think would be able to handle it also, but mahirap sundan din yung footsteps ni Senator Lacson. Ano? Mahirap daw sundan yung footsteps ni Senator Lacson? Soto, ikaw lang may sabi niya, bilib na bilib ka dyan sa best friend mo na yan eh. Siguro yung kabuuan ng pagkatao ni Lacson, naging PMP siya, nakipagdigma siya, nakipagsuguran siya, mahirap sundan yung footstep niya kung kabuuan. Pero yung pinag-uusapan kasi dito yung pilang Blue Ribbon Chairman ng committee niyan eh. Ano mahirap sundan yung footstep? Bakit? May ginawa bang footsteps yan? Ni isang hakbang nga, walang ginawa yan eh. Paano magsasabi mahirap sundan yung footstep niyan? Kahit bulag, kayang sundan yan eh. Totoo lang, mga kababayan. Di ba tiyatanong ko sa inyo lagi, anong ginawa nito ni Lacson sa kanyang Blue Ribbon Committee maliban sa pagiging chairman niya? Siyempre, chairman siya eh. Anong ginawa niya? Di ba bang gumagawa at nagtatanong si Jinggoy o kaya ang pinakamaraming tanong si Senator Dante Marcoleta? Ano mga tinatanong? Mabibigat, nagdala pa si Gotesa. Bakit nagtiwala sa kanya si Mike Defensor? Imbis na kay Lacson magtiwala kay Marcoleta. Bakit? Kasi hindi lang newly si Marcoleta, mapagkakatiwalaan talaga. Di ba? Mapagtataka ka eh. Ano mahirap sundan yung footstep ni Lacson? Sino may sabi sa'yo? Ikaw lang yan, pakiramdam mo lang yan, sir. Huwag mo kami idamay dyan. Ano mahirap sundan? Walang ginawa yan sa Blue Ribbon Chairman Committee. Saksi kami, sir. Araw-araw kami nanonood. Actually niya, suspendido na yung ano nyo, di ba? O ba't susundan? Imbis na yung taong bayan nag-aabang, alam namin hindi na masusoli at hindi kami kontento na pagsoli nyo GMC, pati yung Lamborghini, isusoli nyo, kontento mga taong bayan doon. Hindi kami kontento doon. Ang mas kontento kami pag nakapagpaliwanag at madala nyo si Saldi at si Romualdez. Kaso nga, inihintay ng taong bayan yon. Kaya nga, ang ginawa na ng taong bayan, o sige, wag nang pagbayarin yung mga yan. Ganito na lang. Makikinig kami sa Blue Ribbon Committee ni Lacson. Ano mangyayari? Anak ng teteng, sinuspindi nyo pa. Diba? Tapos sabi mo, mahirap lakaran yung footstep niya. Aba, ang hanga to sa best friend niya eh. Tutol ako dyan. Tutol ako sa sinasabi mo na mahirap lakaran yung footstep ni Lacson. Kung sa buong kapagkatao niya talaga mahirap kasi naging pulis siya. Diba? Pero yung dyan sa Blue Ribbon, sir, kahit nakapikit ako, sir, lalakaran ko yan dahil wala naman siyang ginakbang kahit isang beses. Frustrated. He is not stressed. Sanay sa stress yun eh. Yeah. Pero ang nakikita niya, frustrated because mag-hearing siya,
may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? O, tamo, nandadaya na naman ang salita. Pag nag-hearing, pag hindi daw siya nag-hearing, may umaangal. Natural, aangal kami. Bakit? Importante ang hearing na yan eh. Pero wala kaming sinasabi na umaangal ang taong bayan kapag kayo nag-hearing. Ang sinasabi lang namin po, sir, bakit hindi nyo patawag si Saldi sa si Romualdez yung mga panahon na yon? Yung hindi nyo pa naiisip yung parliamentary courtesy na yan. Last chance nyo na lang yan eh. Yung naiipit na kayo, sa kanyo na naisip yan, ay may meron palang parliamentary courtesy. Na kaya nagulat yung taong bayan eh, ha? Akala ko ba ipapatawag na, palang bigla nagkaroon ng parliamentary courtesy pa. Eh di naayos na, nagusot na, letter na lang, request na lang, invitation letter na lang. Biglang nag-cancel lang hearing, ayaw na mag-hearing, eh di parang yung taong bayan, asa na? Naghahanap ng kasagutan. Di ho ba mga kababayan? Tama ba siya sabi ko? Huwag niyang sasabihin na pag may hearing, nagreklamo kayo. Pag wala, nagreklamo din kayo. Wala po nun. Nirereklamo namin na hindi nyo pinapatawag yung mga taong nakapangalanan dyan. Wala kami sinasabi nagrereklamo taong ba pag nag-hearing kayo? Wala. Gustong-gusto nga namin mag-hearing kayo eh. Inaabangan nga namin eh. Kasi alam namin may katatawanan na naman kami. Tampukan na naman kanyang katatawanan dyan eh. Di ba? Ginagawa na lang kayo ng... Kumbaga, parang nanonood ka na ng pelikula nito eh. Paulit-ulit, alam mo na mangyayari, alam mo ending eh. Di ba? Di ba sa pelikula, alam mo na minsan ending? Pag yung basic yung pelikula. Ano ba talaga? Di ba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. So, siguro, the man is frustrated. I will support whatever decision he makes, and I will accept whatever decision he makes, and he has my 100% support, whatever it is. Talaga dapat i-program natin. Para maliwanag, kitang-kita, hindi yung pagdating ng nakapasa na yung budget, biglang, oops, ganyan, pwede rito, ganito, pwedeng ilipat dito. Hindi pwede yun. Sir, paano po yung mga foreign assisted daw? Hindi natin gagalawin yun. Yung foreign assisted lang ang i-allow natin doon sa tinatawag na ang program funds. Yung lang foreign assisted. Wala nung singit. SP? Sa net po ba may UA agad? And would you know kung magkano yun for 2020? I have to check. I think you'd better ask Senator Gatchalian that question. Medyo yan. I will be talking off my hat if I answer that. And I answer it wrongly. No? SP, sorry, hindi pa rin ako naka-move on kay Senping. Sir, yung tawag niya sa inyo kahapon, SP, nagpaalam na siya formally na bababa na siya ng Blue Ribbon. Can we say that? Wait, let me recall. Sino ba tumawag? Ako ba tumawag o siya tumawag? Teka. Palusot mo. No, I sent him a text. I said, can you take a call? He called. No. And then I said ano ba partner yung sinabi mo sa media? Sabi nga niya. Sabi niya, hindi, magsasabi talaga ako sa'yo. Sabi niya, natanong lang ako. Parang like that, you know. Okay. And then, it's very frustrating. Alam mo naman, sabi niya. Ganun yung conversation namin. And the rest... Akala ko ba matibay yan? Akala ko ba yan magaling na investigador? Kasi sa pagiging magaling na investigador, tandaan mo yan, sir, makinig ka sa akin, sir, nakalakip sa pagiging magaling. Sa lahat ng bagay, hindi lang investigador, sa lahat ng magaling. Yung pagiging matapang, may paninindigan. Hindi sumusuko kung ano yung sinimulan. Hindi siya nagpapapekto. Yun ang isang magaling, sir. Akala ko ba magaling na investigador yan? Ang nakakaya nun, investigador pa pala. Di ba? Yung simpleng may talent niya lang, pag sabing magaling, hindi susuko yan eh. Di ba? Akala ko ba pinagmamalaki mo magaling yan? Bakit anong nangyari? Bakit nagbitiw yan? Bakit? Sige nga. The conversation is private conversation. You should not ask. As far as yung pagbabata mo.
What is that again? Alam na si Senping sa inyo sa pagbaba sa ribbon. Sinasabi niya nagpaplano siya na mag-resign. Well, until I receive the letter or he stands up on the floor and says he's resigning, he plans to resign. That's the accurate phrase. He's planning to resign. Sa plenary lang po siya pwede mag-resign. Ha? Sa plenary po. Pwede siyang sumulat. Pwede rin sa plenary. Pero what will happen is that we will, if he does that on the floor or he sends a letter, the only time he is deemed resigned is when we elect a new chairman. Tamo. Di ba? Tamo. Ilignan siya. Malamang ayaw niya si Rodante Marcoleta. Itchapwera sa kanya ang pagiging BR ni Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Ayaw niya, kaya nga pinalitan nila nakaraan eh. Di ba? Kasi alam nila, pag si Marcoleta patungo doon sa tamang direksyon, yung patutunguan, sinatiyan mo. Guys, hindi ba kita taka? Naguguluhan na kayo sa mga to? Di ba mga kadramahan ng mga to? Di ba? Ang dadrama eh. Ngayon wala pang Blue Ribbon. Ikaw SP, hindi ka pa nagtatalaga ng Blue Ribbon. Ano to? Nagsihintay kami sa wala. Di ba ba? Ano na mangyayari? Walang pinagkaiba dun sa, ano ba, ano na? Akala ko ba darating yung bisita natin? Ano ba balita? Walang text, ni tawag, wala. Parang ganun eh. Sir, ano na sir? Dapat talaga na kayo ng Blue Ribbon dyan kung sino. Balita daw, si Kiko yata eh. Ba? Tigas ng mukha ni Kiko Matching. Di ba? Lalo na yun. Kay Lacson na ako kung dun lang. Di ba? Kay Lacson na ako kung kay Kiko Matching lang. Di ba? Skupo. Di ba? Lalo na sa isa, doon kay Senadora. Di ba? Na frustrated na gustong maging presidente. Na bagsak sa survey. Di ba? Lalong babagsak yun kasi may insertion pala siya. Di ba? Ngayon, eto. Ayaw niya kay Marcoleta. Dahil patungo kasi yung direksyon doon. Dalawa kung bakit ayaw niya kay Marcoleta. Una, nanghimabaw yung galit nila. Pangalawa, matutumbok yung damang direksyon. Sasabihin na naman nila, bakit anya yung Duterte hindi mo tumbukin? Pakialam mo. Problema ngayon yan dito. Hindi yung dati. Di ba? Sino tong apat na itong nagugutitipuan niya? Technically. Ang natitipuan nito malamang si Risa, si Bam, si Kiko. Yung mga kaut-utan niyang dila doon, malamang yung natitipuan niya. Malibang kay Senator Lacson, ha? Unless he says, no, I'm resigning now, and I'm sending the letter now. Unless he does that, then bakante bigla yung Blue Ribbon. Yung caucus po sa Wednesday, SP, doon na papag-usapan if ever itong pagbaba niya at kung sino yung papalit. Sino may sabi siya may caucus sa Wednesday? Sir, sinabi niyo sa group natin. Sinabi ko ba? Sabi ko, nasa Senate ka, wala ka sa bulagaan. Wednesday or Thursday? Yun, merong or Thursday. No, I'm not sure. Maybe Wednesday. Tinatanong ko muna kung ano yung preferred nung aming mga kasama. You know, I lead by consensus. Alam mo naman tayo, hindi. SP, sorry, kailangan ko itanong. So sa Friday, wala po tayong ine-expect na palitang leadership sa pag-resume po at sa bago magsara yung mag-adjourn po? Wala kaming ine-expect na gano'n. SP, ako lang po. Sakali po na mag-resign na ako or mag-withdraw sa pwesto si Senator Ping, ano po bang mangyayari doon kila Curly Discaya, kila Bryce Hernandez na nasa under custody? Yung mga naka-contempt, they're still under contempt. Their contempt stems from the Blue Ribbon Committee, not from Senator Lacson. So they remain in contempt. At saka mas mabuti para sa DOJ yun, at saka sa ICI, sapagkat pag kailangan sila, hinihiram lang sa Senate, nagpapaalam na sa akin. And I informed the Blue Ribbon. Wala itong mga teknike, no? Pag sinabi ng DOJ, alikay rami namin yan, ipapunta nila. Tamo yung Gutesa, matalino. Pinapunta ng DOJ, anong ginawa? Hindi sumipot. Bakit? Taktika yun, sir. Hindi to pasiklaban, napasipot ko, napapunta ko dyan. Hindi. Taktika to, sir. Dapat may ganyan ka. Yan ang bagay
na wala ka na meron si Senator Marcoleta. Yan kayo. Magaling kayo, di ba? Magaling kayo ni Lacson. Ba't di nyo ginawa? Anong ginawa nyo? Anong footstep na susundan namin kay Lacson? Sir, kayo na pa ako nag-isip, kayo na pa kami nag-isip, wala kaming footstep na susundan ni Lacson. Kaya wag mong pagmalakihan na mahirap sundan yung footstep ni Lacson. Sir, wala siya ni isang hakbang na ginawa dyan sa Blue Ribbon. Siguro sa pagkatao niya meron. Sa buong pagkatao niya meron. Pero sa Blue Ribbon, hindi ako naniniwala. Tututol ako. Napadala sila ron para iniimbestigahan tapos papalik dito. Kung wala na yung contempt nila, baka mahirapan tayong hagilapin sila pag kailangan sila ng DOJ. Sir, sabi po ni Senator Lacson, dun sa supposedly hearing po, sir, maaga pa. Sir, sabi ni sabi ni Senator Lacson, sir, dun sa sana ay hearing on Wednesday, na-cancel lang po. Meron siyang tentative na listahan po ng imbitahin and kasama doon sina Congressman Zaldico and Congressman Romualdez. So kung itutuloy ang investigation, are you inclined to sign the invitation po? We will leave it to the, mahirap mahirap manghula ng pwedeng mangyari. Mahirap magsalita pag si Saldi pati si Romualdez, lalo na si Romualdez. Mahirap sabihin mo, sir, mahirap magsalita. Mahirap magbigay ng opinion. So we leave it to the new chairman if there's going to be invitations. But as far as I know, I was not aware of that really. Ang alam ko, kaya biglang sana tumatawag ng hearing, request ni Senator JB. Meron silang mga district engineers or mga DPWH employees na gusto niyang ipaimbita. Yun ang pagkakaalam ko. Pero wow, buti pa yun. Ang bilis-bilis. Pag si Romualdez, napakahirap. Saldi ko. Paano mo imbitahin yun? Nasa ano? Sir. Pag hindi po na-serve yung invitation, sir, that would be followed by, with the subpoena. Usually, kung medyo, naman tayo, usually, invitation. Pag hindi inono ni invitation, show cause, order. Maganda explanation, wala kang magagawa. Hindi maganda explanation or hindi natin gusto yung explanation, then subpoena kasunod. Bakit naman maghahatid ng pangit na explanation nyo? Siyempre gagandaan na niya. Ikaw naman, no? Dapat maganda sa hindi. Ipatawag mo yun kung maganda explanation. Kaya nga show cause order, mag-i-explain ba naman ng pangit yan na hindi nyo tatanggap-tanggap? Walang pinagkaiba doon sa ganda mo paliwanag mo dapat yung magandang rason papayagan kita. Parang ganoon lang yan Ikaw naman, ito talaga, iba talaga to Ang layo kay Marcoleta Pero sir, announce na po rin ni Senator Lacson last week sir, na iimbitahin po sina Congressman Zaldico and Congressman Romualdez. So, Ganon ang procedure nun. If that is, if it did, if it will push through or if it would have pushed through. Pero sir, kasi congressman pa rin si Congressman Romualdez, Congressman Zaldico is no longer. Parliamentary ethics na pwedeng pagdaanan doon. Zaldico, hindi na. Wala ng parliamentary ethics yun. So pag-usap. Nilaglag na si Zaldico. Yari na. Zaldico, kumanta ka na. Nilaglag ka na ni Soto ata. Naniniwala ba talaga, pinagdidigay talaga yung best friend niya sa si Lacson na parliamentary ethics na yan. Diba? Ligtas na naman si Romualdez. Safe na naman si Romualdez dito kay Pep. Nako. Ligtas na naman. Naalala ko na naman tuloy si Pepsi. Yung crush ko. Niyo pa po sir sa majority block kung padadala ng invitation si Congressman Romualdez o basta in-endorse po ng Blue Ribbon Committee you'll sign? Ba, siyempre kung ano sabihin ng Blue Ribbon Committee. Okay. Kuminsan kasi yung mga hearing namin na kung napapanood nyo naman siguro may mga spurious Yun, spurious. Di ba? May mga spurious na mga hindi naman dapat na pinag-uusapan sa Blue Ribbon Hindi, mali ka. Ikaw ang spurious. Sir, huwag mo sabihan sila. Kasi sila kabahagi ng Senado dyan. Katulad mo rin sila na maghanap ng kasagutan dahil nagigipit lalo sila na pagbibintangan. Sir, o hindi mo na pagbibintangan, napapangalanan sila. Kaya huwag kang magsasata ng mga ganyan-ganyan. Di ba? Maraming salamat po. Ito po yung reaction video ko sa pagkakaaraw na ito. Salamat po ng marami sa inyo. Mabuhay lahat kayo.